sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa iyo, ma'am. Andito po ako sa inyong harapan upang isalaysay ang kwento na ang pamagat ay Pasensya, Aking Kaibigan. Sa panibagong yugto, meron na naman tayong isang karakter na kung saan ay umibig na hindi dapat. Siya nga pala si Chen. Hindi niya naranasan ang magmahal ng taong makakasama niya habang buhay. Sa kadahilanan siya ay nasa 17 taong gulang pa lamang. Ngunit, meron siyang kaibigan at masasabi niya kahit wala siyang syota ay okay lang. Nariyan lamang ang kaibigan nito. Napakamalapit nito sa isa't isa. Nagbibigayan ng sekreto sa isa't isa at nagdadamaya sa problema. Kinikilatis ni Benz ang manliligaw ni Chen at ganoon din si Chen sa manliligaw ni Benz. Pinoprotektahan ng lalaki si Chen sa lahat at suportado ito sa lahat. Kilala sa bawat isa sa kani-kanilang pamilya, ngunit bilang magkakaibigan lamang. Tuwing silang dalawa ang magkakasama, nagpabibi itong si Benz at hindi maitanggi ng babae na gwapo ito. Si Chen ay 17 taon at si Benz ay 19 na taon. Sa tagal ng pagsasama ng dalawa, hindi mapigilan ni Chen na mahulog sa lalaki. At kahit alam ni Benz, ay sinabayan niya lamang ito, bagkus hindi kinamprontan si Chen kung ano nga ba ang tunay niyang intensyon. Kumbaga, nagbibigay motibo kahit hindi naman ito sigurado. Ngunit pinipilit ng babae na itanggi ito kalakip sa kanyang sarili. Pinipilit niyang iwaglit ito sa kanilang sarili sapagkat iniisip niya na masisira ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit, habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang pagtingin ni Chen sa kanyang kaibigan. Nagsiselos na siya pag may kasama at kausap na babae ang kaibigan. Chen, gala muna kami ni Chen. Paalam ni Benz kay Chen, marahil nakaugalian na ito ng lalaki. Biglang may kakaibang pinta ang mukha ni Chen na para bang ayaw niya itong payagan dahil masasaktan siya kasi nga may pagtingin na ito sa lalaki. Sama ako! Haha, pabiro ito at babahagyang umiti ng piki. Chen, wika ng lalaki. Hindi, joke lang, hahaha. Sige, ingat. Unting sagot nito at agad pumasok sa silid niya. Chen, teka, may problema ba tayo? Parang wala ka ata sa mood eh. Huwag kang mag-alala, gala tayo sa susunod na araw. Okay? Wika ulit ng lalaki habang may pabibing mukha. Hindi, sige na. Nag-aantay na yung Chen mo. Sabi naman ni Chen at isinira ang pinto. Ilang oras ring walang paramdam ang lalaki, kaya lubos na nasakta na si Chen. Dumating ang takip siling at ang babae ay nasa tiris nila nakatunganga habang umaagos ang luha. Dumaan ang lalaki dito galing galaanin na siya. Nag-alala ito dahil sa nakita at kaagad na umakyat sa silid ng babae. Bigla na itong pumasok. Nakagawian na rin. Chen, may problema ba tayo? Paunang sabi ni Benz at inakap ang kaibigan nito. Ikaw Benz eh. Ikaw ang problema ko. Sigaw ng babae. Bakit? Nagtatakang tanong ng lalaki. Tumatakbo lamang ang babae at iniwan na walang idea si Benz. Kinabukasan, pumasok si Chen sa paaralan. Ngunit parang wala ito sa sarili. Maraming sugat na dahil sa gawin niyang blade. Sinusugatan niya ang kanyang sarili. Nilapitan at tinanong kaagad ito ng lalaki. Chen, ano ba ang problema mo? Bakit nagsusugat ka na naman? Gusto mo bang malaman ito ng parents mo? Di ba sabi ko kung may problema ka, andito lang ako. Mahabang wika ng pinta sa mukha ang inis. Una sa lahat, Benz, wala kang pakil sa akin. At lumayo ka sa akin, pwede? Tsaka yun na nga, Benz eh. Nariyan ka palagi upang damaya sa problema ko. Hindi mo alam na ikaw ang problema ko. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Chen sa lalaki at aalis na sana
na hinawakan nito ang pulsuhan ng babae. Ano bang nangyari sa iyo? Wika ulit ng lalaki. Ako? Nangyayari sa akin? Hindi ba halata, Benz? Nasasaktan ako eh. Nasasaktan ako kahit wala akong karapatan. At yun ang pinakamasakit. Pasigaw na sagot ni Chen sa kaibigan nito. Ano bang ibig mong sabihin? Pagtakang tanong ulit ng lalaki. Hindi mo pa rin maintindihan, Benz? Nasasaktan ako. Nasasaktan ako kahit hindi pwede. Nasasaktan ako dahil minamahal kita. Na akala ko mawawala lang. Minamahal kita kahit alam kong bawal. Minamahal kita kahit nakikita mo lang ako bilang kaibigan. At alam mo ang masakit, Benz? Minamahal kita dahil pinapaasa at binibigyan mo ako ng motibo. Sumbat na sabi ni Chen kay Benz. Nangibabaw ang katahimikan sa kanilang dalawa at sumagot ang lalaki. Chen, akala ko bang kapatid lang ang naipapakita ko sa iyo? Chen, bakit hindi mo masasabing nasasaktan na kita? Magiyak-iyak na sagot ni Benz. Tawa nga ako, wala nga lang ang lahat sa iyo. Ang kunting mga gawin mo ay napakalalim na nang ibig sabihin sa akin. Kay sakit na talagang umasa, sagot ni Chen. Chen, minamahal kita. Mahal kita bilang kaibigan at kapatid ko. At oo, alam ko. Alam ko na may nararamdaman ka sa akin at nararamdaman ko yun. Pero Chen, hindi kita pinatulan o kaya niligawan dahil ang pag-ibig mayroong katapusan at walang kasiguraduhan. At ayaw ko mangyari yun sa atin. Sampit nito at bahagyang umiti upang pagaanin ang damdamin ng kaibigan. Maraming salamat sa pagiging magaling na kapatid mo sa akin, Benz. Mas lalo lang akong nasasaktan na pinamukha mo sa akin na kaibigan lang tayo. Maraming salamat sa lahat, Benz. Maaari bang sa ngayon iwasan muna natin ang isa't isa? Habang andito ka sa tabi ko, mas lalo lang akong nasasaktan at umaasa. Kahuli-huling sabit ni Chen at nilisan ang puok na kanilang kinatatayuan. Marahil ay parte lamang ang isang tao sa ating libro. Ito isang tauhan na nailagay sa unang bahagi ng ating aklat, ngunit buburahin rin pagdating ng inaasahang panahon. Subalit, ganoon pa man, dapat nating bitawan ang mga taong nagpapabigat ng ating nararamdaman. Para mailigtas ang ating sarili, kailangan nating mamili. Kahit masakit man, kailangan nating pakawalan. Dahil ito lamang ang lunas sa mga sugat na hindi magagamot ng mga gamo-gamo sa ating kapaligiran. At yun lang po, maraming salamat.